taga Leyte na dating nagsisipsip ang si Romualdez kay Tatay Digong at siya ngayon trinahidor si Tatay Digong. Ang Leyte ba ay Romualdez country? Ang Leyte ba ay Romualdez country? Sino lang ang yumayaman sa Leyte? Sino lang ang yumayaman sa Leyte? Kayong mga taong bayan, pinabayaan ba kayo at sinanay lang sa ayuda? Ano ang gusto nyo? Ayuda o trabaho? Ano ang gusto nyo? Ayuda o programa? Katulad niya. Alam nyo ba na si Attorney J.V. Hinlo ang nag-iisang senator candidate ng PDP Laban na nagre-representa sa Visayas? Mag-isa lang tayo. Ang mga kasamahan ko, 5 sa Luzon, 4 sa Mindanao. Pero tayo sa Visayas, nag-iisang boses. Yes, tama. Taga Bacolod City, Negros Occidental po ako, isa ka Ilonggo. Pero pinili ako ni Tatay Digong para i-representar ang ordinaryong mga party mates ng PDP Laban, ang mga volunteers, mga campaigners na kasama niya noong 2014 hanggang 2016 at i-representa ang Visayas kasama na ang Leyte. Mabuhay ang Leyte! Mabuhay ang Leyte! Dati po, nung ako'y ninominate ng PDP Laban Negros Occidental kay Tatay Digong noong September 19, 2024, sa isang pagpupulong, maliit lang kami na grupo. Sabi ni Tatay Digong, alam ko bakit nandito ka, JV. Kasi sabi nila, gusto mo raw maging senador. Sabi ko, Tatay Digong, nung nag-usap tayo noong Pebrero 2024, ang unang plano natin, ako'y maging congressman ng Bacolod City. Pero yung mga kasamahan ko sa Negros, sabi nila, Attorney JV, kung gusto mong yumaman, maging congressman ka. Pero kung gusto mong baguhin ang Pilipinas, maging senador ka. Pinili ni Attorney Hinlo maging senador para maipresenta sa inyo ang mga programang dala ko. Sabi ni Tatay Digong noong September 19, 2024, Attorney, mahirap ang labanan sa Senado. Kailangan may resources ikaw. Dapat ikaw'y mayaman. Pangalawa, dapat ikaw'y sikat. Pangatlo, magpa-survey muna tayo. Ang nasa isip ko ng mga panahon yon, sabi ko, hindi po ako mayaman. Dahil nung naging opisyal ako ni Tatay Digong bilang undersecretary sa DILG, hindi ako naging korap. Nung naging opisyal ako sa Land Bank bilang isang direktor, hindi ako naging korap. Nung naging commissioner ako ng Presidential Anti-Corruption Commission, hindi rin ako naging korap. Nagtrabaho lang ako. Hindi ako naging epal. Hindi ako naging sipsip kay Tatay Digong. Tahimik na nagtrabaho si Attorney Hinlo. Tahimik, tinitignan ang problema ng ating bayan. Problema sa korupsyon, problema sa trabaho at kahirapan, at problema sa ating edukasyon. Sabi ko kay Tatay Digong, Tatay Digong, nagkamali po kayo dati kasama ng PDP Laban. Noong 2019 election, noong 2022 election, yung tinulungan nyo po ang mga trapo. Yung tinulungan nyo po yung mga mayayaman. Hindi nyo po na-develop ang inyong mga volunteers na sumama sa inyo noong 2014 hanggang 2016 at nagluklok sa iyo bilang presidente.
Tatay Digong, yung mga tinulungan nyo, kasama na dito sa Leyte, nasaan na sila ngayon? Di ba iniwanan kayo? Tama o mali? Iniwanan ba nila si Tatay Digong? Nung nasabi ko yon, sabi ko rin, ang nagpanalo sa'yo, Tatay Digong, kami. Yung mga volunteers nyo, yung mga campaigners nyo, hindi naman ang mga politikong nagpanalo sa'yo. Sa Negros, dalawa lang yung mayor, yung tumulong sa amin noong 2016 election. Yung isa, last month to go. 1 month to go pa. Pero yung lumaban para sa inyo, kami, mga volunteers mo, Tatay Digong, bigyan nyo naman kami ng isang senador na kakampi ng mga volunteers at campaigners nyo. Pagbigyan nyo at hayaan yung tumakbo ang isang Attorney Hinlo ng Negros para sa Visayas. Ang sabi nila sa Cebuano raw ang Hinlo, magatillo sa mga malain na opisyal. Dapat linisin natin ang ating gobyerno. Ang dala ni Attorney Hinlo programa, kasama ko ang ating Supremo, si Senator Robin Hood Padilla. Supremo, salamat sa iyong leadership sa PDP Laban. Dalawa na tayo magiging revolusyonaryo. Mga kababayan ko sa Leyte, mga kapwa ko Visayans, magkaisa ang Visaya, samahan natin ang Mindanao. Ipanalo natin ang lahat ng mga senador ng PDP Laban. Pwede ba yun? PDP Laban! PDP Laban! PDP Laban! Duterte! 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 Sabi nila, bakit pa kayo pupunta sa Leyte? Dahil ito'y bayan ni Romualdez. Bakit pa pupunta ang mga PDP Laban sa Leyte? Dahil ito ay Romualdez country. Papayag ba ang mga taga Leyte na dating nagsisipsip ang si Romualdez kay Tatay Digong at siya ngayon trinahidor si Tatay Digong? Ang Leyte ba ay Romualdez country? Ang Leyte ba ay Romualdez country? Sino lang ang yumayaman sa Leyte? Sino lang ang yumayaman sa Leyte? Kayong mga taong bayan, pinabayaan ba kayo at sinanay lang sa ayuda? Ano ang gusto nyo? Ayuda o trabaho? Ano ang gusto nyo? Ayuda o programa? Romualdez, antayin nyo ang Mayo 2025. Leyte, pagbibili nyo ba ang inyong boto? Leyte, pagbibili nyo ba ang inyong boto? Leyte, mabibili ba kayo ng pera? Padilla, ang mga katipuneros na bago ay taga Leyte. Mga kababayan kong Visayas, mga kababayan kong taga Visayas, sabi ko kay Tatay Digong, Tatay Digong, nasa isip ko, bakit pa tayo mag-survey-survey? Sino ba ang makapag-isip
na ang dating mayor ng Davao ay siyang kauna-unahang presidente ng Mindanao. Nangyari yon dahil nakiramay ang Leyte. Nangyari naging presidente si Tatay Digong dahil tinulungan siya ng Leyte. Leyte, tutulungan niyo ba ang mga senador ng PDP Laban? Huwag niyong kalimutan, solido tayo sa Duterte 10. Kayo na ang bahala sa 11 at 12. Pero ang ating prioridad, Duterte 10. Walang maiiwan sa Duterte 10. Walang maiiwan sa Duterte 10. Kababayan ko sa Visayas, 3 ang mayor na programa ni Atty. Hinlo. Una, labanan ang korupsyon. Paano? Paano? Ang problema sa ating bayan, takot ang mga tao na maging witness kontra sa korupsyon. Gaya dito, uso ba dito ang ayuda? May pinapapirmahan ba sa inyong papel? Nakalagay, example, 5,000 pesos, pero yung binibigay, mas mababa sa 5,000. Tama o mali? Tama o mali? Ay, ano ang ginagawa natin? Nagre-reklamo ba tayo sa ombudsman o takot tayo? Ang panukala ni Atty. Hinlo, bigyan kapangyarihan ang ombudsman para makita ang tagong yaman, ang mga bank deposits ng lahat ng public official kahit walang court order. Bakit? Kailangan natin magsakripisyo para maibago natin ang Pilipinas. Pangalawang programa ni Atty. Hinlo, mabigyan ng permanenteng solusyon ang kahirapan. Ang solusyon ng mga politiko ay puro ayuda. Gusto nyo ba habang buhay pinapalinya kayo? Pinapalinya at para kayong pulubing humihingi ng ayuda? Pulubi ba ang taga Leyte? Gusto nyo bang tratuhin na pulubi? Baguhin natin ang sistema. Ituloy ang mga ibang ayuda gaya para sa mga matatanda, sa mga may sakit, sa mga scholarship, yung mga talagang walang trabaho, ituloy natin. Pero yung pinakasolusyon at programa ni Atty. Hinlo, pagpaparami ng trabaho. Trabaho o ayuda? Paano? We have to industrialize. The Philippines must be able to manufacture its own weapons, its own machines, its own medicine, its own vaccines. Pangalawa, dapat maraming factory sa Pilipinas para maraming trabaho. Yung ating agrikultura, dapat may tinatawag tayong state-managed farming, state-managed fishing. Lahat ng lupain na nakatiwangwang dapat lagyan ng negosyong agrikultura. Dapat ihire ang maraming mga mahihirap na magtrabaho sa gobyerno bilang farmers na empleyado ng gobyerno. May sweldo a 15, a 30, may GSIS benefit na hindi na kailangan ng civil service examination. Dahil farming naman yun, hindi naman yun opisina. Ganon rin ang gagawin natin sa mangingisda. Instead na bigyan ng bangka, ang gobyerno dapat magkaroon ng negosyong pangingisda. I-hire ang maraming mangingisda na pobre at bigyan ng permanenteng trabaho na hindi na kailangan ng civil service examination. Tama mali? Pangatlo at panghuling programa ni Atty. Hinlo, reforma sa edukasyon. Academics ba ang ibig kong sabihin? Hindi. Ang kailangan ng Pilipinas, values formation. Values formation. Let us introduce the subject, Philippine Patriotism and Ethics Studies. Pagmamahal sa bayan, pagmamahal at respeto sa kapwa-tao. Yung dating GMRC, Good Manners and Right Conduct,
bakit nila tinanggal ang utak ng mga politiko, puro lang pera. Dapat ilagay natin sa ating utak ng mga kabataan yung sinasabi ni Pangulong Robin Hood Padilla, pagmamahal sa bayan. Sabi ni Robin Hood Padilla, mahalin natin ang ating bayang Pilipinas. Si Robin Hood Padilla ay ating supremo. Isa po siyang revolusyonaryo kasi gusto niyang baguhin ang ating bansa. Leyte, mga kababayan kong Visayas, dito mga kapwa kong Visayan, ako po si Attorney J.V. Hinlo, numero 30, nag-iisang kandidato ninyo bilang senador. Mabuhay po kayo!